Okay mga ka-DDS, babalik tayo para sa Duterte Defenders. So alam niyo mga ka-DDS, kung ano yung nakakalungkot sa paggamit ng gobyerno natin sa Unprogrammed and Appropriation Fund. Yung mga proyekto na sana na matatapos dun sa term niya ay hindi na matatapos. Masyado ng delay dahil sa pinagagawa nila. Dahil yung ginagawa nilang paglipat sa mga pondo doon sa program, nilipat nila yung pondo doon para sa program. Kagaya na lang yung subway natin. Ang subway natin dapat matatapos 2028. Diba? So dahil kinuha nila yung pondo at na-stop yung construction ng subway natin, meron delay. So matatapos na ngayon, 2032. So kapag ganyan may delay, malaki ang pagkakalugi. Malaki ang kailangan na pondo ulit para mabuo o matapos ng yung proyekto na yun. Merong cost, additional cost. Diba? Doon sa delay. Diba? Unang-una, tumataas din yung, alam niyo na, yung mga tumataas din yung presyo ng materials, lahat yun. So, estimated nga ni Congressman Egay Erice, 20% yung magiging dagdag doon sa kabuuang pondo para matapos lang yung ating subway. Which is ang subway natin is nagkakalaga ng 400 billion plus. So kung ang halaga nun plus 20%, so halos 90 billion ang madadagdag. Can you imagine? Diba? Tapos, ito, panoorin mo yung sinasabi niya. Yung, halimbawa, yung Metro Subway, dapat niya matatapos 2028. Tinanggalan nila ng pondo sa program, nilagay nila sa unprogram. Pinalitan na naman nila ng mga flood control. Ano nangyari? So, hindi na pondohan, hindi ma-release yung foreign loan, kaya nangyari, madidelay yung Metro Subway na dapat matatapos ng 2028, ngayon 2032 na. So, opportunity lost para sa mga Pilipino. Pero ang pinakamalaking dagok niyan, may penalty, may commitment fee, at dahil tatagal, may escalation cost. Tinanong ko mismo sa Department of Transportation, tinanong ko magkano ang itataas? 20%. 400 plus billion yung Metro Subway, so madadagdagan niya ng almost 90 billion additional cost. Dahil lang dun sa mga... Yung Clark to Calamba, elevated railway ng PNR, 800 plus billion yan. Madidelay ng 3 years. So anong ibig sabihin yan? 20% ang i-increase. So 800 billion, so 170 billion yung masasayang. 170 plus 90, tapos na sana lahat ng backlog sa classroom. Mas penalty pa. So yun, kasama yun. So yan yung nagamit. Kaya sabi ko, panahon na para ito ay questionin sa Supreme Court. At natutuwa naman ako, I'm very confident, sinabi naman ako, kahapon sa oral argument, sinabi ng isang maestrado na I hate unprogrammed appropriations. Can you imagine? Meron pa palang Clark to Calamba, yung elevated railway. 800, halos 900 billion yan. So kung plus 20%, ang magiging cost nun, tapos meron pa mga additional penalty o ano pa man. So ang estimated nga ni Congressman Egay Erice is 170 billion ang madadagdag. Dahil imbes na dapat matatapos, 3 years ang magiging diba? 3 years to 4 years ang magiging dagdag na taon. So imbes na sana ngayong 2028 meron na tayong subway, mauurong pa ng 2032 dahil sa kalukuhan ng mga nasa gobyerno. So tanong doon, bakit ba nila kinukuha yung mga pondo sa program fund to unprogram, nilalagay nila sa program? Napakasimple lang. Kaya nila kinukuha yung pondo dyan para mas madali nilang magalaw kasi unprogram gagalawin na lang nila kung saan nila gusto. At ang karamihan dyan, yung sinasabi na ang program nilagay nila sa flood control. Na yun yung pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas na nasayang ang pondo natin dahil sa flood control. Yun yung ginawa nila. Karamihan ng mga nasa proyekto ng Build program ni PRD, kinuhaan yun ng pondo para ilagay sa program. Tapos ang nakakalungkot, karamihan ng pondo doon na ilipat sa program, ginamit nila sa flood control. Kita mo yung di ba? Tapos hindi pa tayo galit sa pinagagawa ng gobyerno. Isa sa rason kung bakit ako gumagawa ng video dahil para kahit papaano, may ilabas ko yung sama ng loob o hinain ko sa gobyerno yung pinagagawa nila. Titigil lang ako kapag nakulong na yung mga pangunahing sangkot sa flood control at yung iba-iba pang anomalya. Yung pagkuha ng pondo ng PhilHealth, yung pagkuha ng reserve gold natin. O hindi nga natin alam kung saan ginamit yung reserve gold natin Walang sinabi. O, isipin mo umutang sila sa Bank of Korea. Malinaw yan. 'Di ba? Para dun sa construction ng Panay-Guimaras Bridge Project. 'Di ba? Pero ang ginawa nila sa pondo na inutang nila, yung pondo na yon hindi na ginamit doon sa Panay-Guimaras Bridge Project, kundi nilagay nila sa unprogram fund. Tapos pagkasunod na taon, kinuha nila yung pondo ng PhilHealth para
gamitin sa project na inutangan nila sa Bank of Korea. Yun yung Panay Guimaras Bridge Project. Di ba? Isipin mo yun. Kinuha mo yung budget ng PhilHealth na 60 billion. Di ba? Tapos ililipat mo doon sa Panay Guimaras project na dapat napondohan na yun nung nakaraang taon galing sa utang sa Bank of Korea. Pero ang ginawa nyo, hindi nyo nilagay yung pera doon, kundi nilagay nyo yung pera sa unprogrammed appropriation. No, para ano? Para mas madali yung magalaw. So karamihan ng nasa unprogrammed fund, ginamit nyo sa flood control na kung saan doon napakadaming nawalang pera. Doon napakalaking nasayang na pera. Halos 2 trilyon ang nawawala dahil sa ng gobyerno na yan. Hindi yung kapalpakan, talagang ano yan. Sindikato talaga. Isipin mo, kukunin mo yung pondo ng PhilHealth na pangkalusugan ng taong bayan yan, hindi naman pera ng gobyerno yan. Pera yan ng mga members at ng contributors. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Pera yan ng taong bayan. Galing yan sa pawis nila, sa pagtatrabaho nila. Yung mga OFW bago umalis, nagbabayad ng PhilHealth. Yan yung contribution nila. Pero anong ginawa mo, kukunin mo para gamitin sa project na nautangan mo na dapat sa Bank of Korea, pero hindi mo ginamit yung pera at nilagay mo yung pera na inutang mo sa unprogrammed fund? Na ang karamihan doon, ginamit mo rin sa flood control na palpak naman. Isipin mo. Diba? Hindi nakakatuwa yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Tapos, diba, hayaan pa natin silang manatili? Hindi nakakatuwa yung ginawa. Isipin mo, late na tayo. Can you imagine? Yung Calamba to, yung railway na Calamba to Clark na, di ba? 170 billion ang kailangan bunuin bago matapos yung project na yan dahil late na, may additional cost pa, may penalty pa. Can you imagine 170 billion plus 90 billion dito sa ating metro subway? Di ba? Oh. Eh di sana kung yung 260 billion na yun, ilang tulay na magagawa nun, ilang na maaani. Dahil sa kalokohan nila, pagdating sa infrastructure, wala tayong kwenta ngayong gobyerno na to. Can you imagine yung kabuuang cost doon sa dalawang project na yun is 260 billion. So yung 260 billion na yun, kaya na natin gumawa ng ilang mga tulay. Diba? So dahil lang sa kalokohan nila, yung kanilang pinagagawa na pinaglilipat nila yung pondo ng program, tapos nilipat nila sa unprogram. Di ba? So yun yung nakakalungkot. Late na nga yung matatapos yung mga project. Magkakaroon pa ng additional cost. At yung cost na yun, hindi yun biro. 260 billion. Dahil lang sa mga late na, dahil sa kalokohan ng gobyerno na to, naging late tuloy natapos. At dahil late na matatapos, nagkaroon ng additional cost, penalty, at iba pa. Estimated pa lang yun, hindi pa sure yun. Baka umabot pa ng 300 billion ng kabuuang magiging cost ng dalawang project pa lang yan, Can you imagine? Yung pinagagawa nila tapos the best pa rin? Alam mo kung may utak ka talaga, alam mo yung pinagagawa nila dahil nga etong mga bangagals na to, isa sa mga nakirabang dun sa flood control. Kaya alam ko mga bayaran niya mga yan Kaya dapat kung mayroong mga kasuhan din, isama din dapat sila. Kasi nakinabang din yan sila Isipin mo yun. Pinagagawa ng gobyerno tapos sasabihin nila the best pa din. Extend 20 years. Alam mo, pag nag-extend pa yun sila ng after 2028, baka yung project na yan, kahit 2014, hindi pa matapos-tapos yan. Ganun sila kawalang kwenta. Alam mo, talagang nagsasalita lang sa mga pinagagawa nila. Ito yung mga naka-align na mga Duterte. Yung mga Duterte supporters, yun lang talaga nagsasalita sa kanila. Wala ka namang aasahan sa kakamping Ang kakamping, sumusuporta na rin sa gobyerno. Kasi alam mo bakit? Kasi yung mga politiko nila nakikinabang din. Part ng pakinabang ng politiko nila, yung hinahayaan silang, di ba, gipitin yung mga Duterte. Yun. Kaya tayo, gusto pa natin magpatuloy? Hindi na. Kaya kailangan ipanalo natin si BP Sara para managot lahat ng mga sangkot sa flood control. Ganun lang kasimple yun.